Hello mga master at welcome back sa aking YouTube channel. So ang ating pong video na ipapakita ngayon ay patungkol po sa isang feather line o main line na nasunog dito sa bahay ng ating kliyente. So ang gagawin ko lang sana sa bahay na ito ay magdadagdag ng mga outlet and mga ilaw sa isang pwesto nung kanya pong pauupahan kasi medyo may space po itong kanya pong bahay. May kwarto ito na pauupahan niya. Pero aksidente po niyang nakita nung ating kliyente na yung part po niyang tubo na akin pong sinisira o binubutas ay nagkaroon daw ng spark. Kaya nung natapos ko gawa yung mga ilaw at mga outlet dun sa kanya pong pauupahan, ito ay aking tiningnan. So, bale guys, ang ating unang ginawa dito dahil walang main breaker or walang NEMA enclosure pagbaba noong metro, ang ginawa ko ay pinutol ko mismo doon sa service drop kasi nga kailangang walang power supply na ating gagalawin itong feeder line kasi napakadelikado nito. So, ang ginawa ko, pagkaputol ko noong service drop, nilagyan ko ng tape, then do'n sa panel board kinalas ko yung pagka-terminate doon sa kanyang main na circuit breaker tapos tinalian ko ng GI wire at hinatak ko nga. At itong part na 'to guys ay napuno siya ng lupa. So dahil siguro napasukan siya ng mga langgam kasi yung part noong service entrance do'n sa taas nung kanya pong bahay, meron ng open na part kasi yung pinaka-LB or LR ay wala ng takip. Kaya siguro ay napapasukan na doon nung mga langgam kaya nagkaroon na dito ng mga lupa. At ito ang ginawa natin, mabuti ay PVC lang yung tubo na 'yan, binakbak natin 'yan at hanggang doon sa malapit na sa metro at pagka bakbak natin, so pinutol ko ng medyo mahaba yung wire kasi ang gagawin natin diyan guys ay lalagyan ko ng sariling breaker. So bago magkaroon ng sariling breaker ay papadaan ko muna doon sa square box. So yan nga yung nabunot kong wire. Ano na po yan, yan oh, sunog na po yan. At konti na lang po talaga ang kumakapit na strand doon sa isang wire. So, kapag medyo tumagal-tagal pa ito, ay mawawalan na sila totally ng power supply. At ayan na nga guys, hindi ko na pinakita yung paggawa, no. So, nilagyan ko na ng bagong PVC pipe, then may square box, then box type lang na bolt-on na circuit breaker yung ating nilagay diyan na 40 ampere. So 40 ampere lang guys kasi yung ang kanyang wire diyan ay number 8 lang or 8.0 millimeter square. So dito sa taas guys, ayan, yung mukha niya, yan. So ayusin ko din ito, yan. Doon sa baba, yan, open na po yan, yung LR na yan. Wala na siyang takip. Kaya dito, ang gagawin ko po ay puputulin ko ulit yung aking dinugtong na wire para safe ang pagkilos ko diyan kasi nga yung part na yan ay mahirap na, risky na siya. At ito ay hindi ko sinasabing tama or palaging tama yung ganitong pamamaraan, no? So situational lang po ito guys. So kailangan na po kasi natin itong gawin kasi nga yung kanila pong supply ay talagang ano na, totally damaged na. At kapag hindi natin ito inaksiyunan agad ay wala na silang magagamit na power supply or kung itatawag man natin ito sa service provider, medyo matatagalan pa sila.
mawalan ng power supply. So hindi naman natin ninanakawan ng power supply yung ano 'no, yung service provider dito. Kaya wala naman tayong pag-aalinlangan o wala naman tayong pangamba na yung ginagawa natin talaga ay um, totally violation. So yung metro hindi rin po natin binuksan yun. So yun, inayos lang po natin yung wire dito, yung tubo. Ginawa natin na maayos para hindi na magkaroon ng pag spark or hindi na masusunog yung wire kasi nga nakabalot na ulit. So PVC lang yung ginawa natin dito guys kasi nga yan yung pinaka madaling ilagay. Then safe naman yan kasi nga pagkalagay natin yung PVC pipe na yan, merong ano yan, ginawan ko na lang short elbow doon sa baba para wala ng takip or wala ng butas. So nakasilyo na sa nakasilyo na talaga siya. So yan, pagkalagay nga natin yung tubo ay inayos na natin dun sa kanyang pinakatakip o ito yung pagsisilbing protection sa kanyang wire kapag umulan ay hindi mapapasukan. So dito ay maingat nating ginagawa. So although na wala tayong gloves, so ang ginawa ko lang ay hinigpitan ko lang paghawak yung live wire kasi nga pag hindi natin hinigpitan ng paghawak doon, may tendency na mabitawan natin. So pag mabitawan, pwedeng pumitik or sumagi doon sa posting bakal. Kaya ang ginagawa po natin dito ay talagang higpit yung pagkahawak natin. So yung pagbalat naman natin guys, so cutter lang ito pero hindi naman yan delikado kasi nga hindi naman natin nahahawakan yung blade ng cutter. So hindi siya kagaya ng ibang cutter na nahahawakan mo yung blade. So ano kasi to, hindi naman to yung bakal, yung kanyang lagayan ng blade. So plastic, kaya yun, hindi natin nahahawakan yung kanyang blade. At syempre naka safety din yung ating inaapakan. Then ayun na, pagkatapos natin ma-splice ay pinunta natin dito sa main circuit breaker para magkaroon na sila ng power supply. So ito ay sinaglit ko lang bandang umaga kasi nga pagkahapon may gumagamit po doon sa kanya pong pwesto o doon sa barbershop. Mayroon pong tao na umuupa doon. Pag tanghali ay mayroon na pong nagpapagupit kaya umaga ko po ito ginawa o kalahating araw. So, and guys, naglagay din tayo ng ano diyan, C-clamp sa bandang baba. So, yun lang kasi yung pwedeng pagkakapitan. Then, ito yung mga nasira na mga part nung uh, ano natin, tubo at yung LR. Yan. So hanggang dito na lang guys yung aking video. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking munting channel. Paki-subscribe po sa mga bagong makakakita nitong aking video. Salamat po at God bless sa ating lahat.